Morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na isa chat. So kahapon flashing ako sa taas kasi may mga natunaw na BFT. No, first time mangyari yan sa mga bagong dating. At nung nag-flashing ako at may natapong tubig sa baba, yun nga, naipon yung iba. May nakita akong turtle. Yung turtle namin dati na nasasama ko na sa video, nakala ko wala na. Akala ko nakatakas o namatay. Hindi ko lang makita yung skeleton niya. Kasi halos isang taon na. Last year pa yun, literal. Na hindi namin makita. So siguro kalahating taon na siyang nawawala. Kahapon nagpakita siya. Pero yun. Hindi namin pinakain yun. Hindi naman lagi may tubig dito sa baba. Paano nabuhay? Pero ganun pa man, praise God at buhay pa siya kasi pet rin namin yun dito. Hinanap namin siya kasulok-sulukan, hindi na makita eh. Hindi ko lang kung saan nagsuot at kahapon ay lumabas, ngayon ay nagtago na naman. Ito pala yung pinropa ni Mrs. So wala pa tayong pupesuan dito. Lagay muna natin dito sa taas. Kaya ako nag-video ngayon sa para may ma-upload. Ay para na rin ma-check natin kung ano yung lagay ng ating setup na ginawa kahapon. Kasi pag bago yung setup nyo, maganda. Hindi nyo kalkalin yung plants, pero titingnan nyo kung nagre-respond base sa gusto nyo mangyari. Mga halaman nyo na nilagay. Ano ba yung titignan nyo? Tingnan nyo yung mga feature plant nyo. Halimbawa, tulad na ito. Yung mga bagong feature plant ba natuyo. Yung moss, kamusta? Kung doon sa loob, hindi yan nagiging ganyan. Yung nagpuputi, ibig sabihin mas low humidity dito, mas mahangin. Sa mga plants, kamusta? May iba, sa sarsinya. So kung karamihan ay namatay, di yari ka. Pero kung iilan lang, halimbawa na nag-adjust lang, hindi okay pa yon. So nakikita naman natin dito, all goods maliban dito kasi ito kararating lang, ganda na talaga siya. So tanggalin na siguro natin, hayaan lang natin. Ang ginawa ko naman dyan kahapon, kasama to sa pinlashing ko kahapon. Ano yung flashing na ginawa natin? Hose. Inano natin siya, hinugasan na inisprayan, no? So after isprayan, pagkabalik dito minist ko ulit kasi baka natapon yung mga nasa picture na tubig. Kasi nung inisprayan ko yan, patagilid para ma-wash talaga yung media. Sa mga ibang mga nepenthes, yan naman yung so okay naman. Sa mga nilagyan natin ng live spag na mas samahan nyo kasi gusto ko rin makita kung effective or palpak. So, nakikita ko naman medyo okay naman dito. Hindi ko na kayo bibigyan ng mga yung mga palusot na hindi okay pa yan kung patay kung napasama talaga. So pag sa mga ganito makikita nyo medyo may mga brown. Pero sa iba naman wala. Sa maaring shipping stress. Ayan. Ito rin. So dyan din. As long as may mga healthy new growth dyan, palagyan. Ang kinagusto ko dito sa bagong batch, may mga medium size na picture na siya. Yung mga matured picture. So papalaki na to. Ito yung pag-asa natin na magkaroon ng matured feature itong mga nasa outdoor setup, greenhouse setup. Ayan. So sa mga naman, eto sa mga tawag dito, Madagascariensis. So parang may nabubulok dito, kailangan natin itong iangat. So mga ganong mga technique, hindi na kailangan paliwanag pa ng gusto. Pero wait lang, tingnan natin tong mga nakaangat na Madagascariensis. Okay. Diba? Parang mas okay sila dyan. Walang nangyaring pagkabulok tulad dun sa pwesto dun sa kabila.
ibig sabihin mas okidoki to yung nakataas sila, hindi naka 3. Try ko, sorry, medyo mahirap gumalaw sa ganitong posisyon, sa sitwasyon. Hindi natin dyan. Ingat kayo sa mga ganito, madaling makaubos ng halaman yan, yung mga biglang pagkabulok. So tingnan nyo yan. Okay, dito tayo. Up. Ano, nahulog. Ito. Kasi natin maayos kasi dito na lang, sakto. Okay siya dito. Iyon, galing. Yan. Kuha tayo ng mga sarap ng pakiramdam nung may bago kang space sa paglalagyan ng halaman. Dati siksik na siksik, saan ka maglalagay, mainit. Magkakaroon ka ng ayun. Kahit sa tingin yung papangit yan, diba? Pero pag zoom in yan, tulad ni Binox, may mga dyan. So, unang dating yan, wala siyang dew. Kasi nga, stress pa. Pagka yung plants nyo, nakaka-receive na ng sunlight, mabawasan na yung stress nyo. So, pati itong last na yan. Last na pakialam na yan. Tapos, itong ano yung parang gusto ko rin itong iangat. Kailangan may angat to. Pero wala naman siya. Ano yan? Sige, okay lang. Wala naman siya. Itaas ko na kaya ito. Yun, may mga nag-survive na eh. Dito muna sila. Pero okay lang yan dyan. Wala pa namang tubig tong trace ko. Kaya, yan, dual draining pa rin siya. Dating naman sa hangin, parang mas okay ito sa kabila. Meron din sa kabila eh. Lipat natin ito sa kabila. Pwede ko na nga itong i-pulsan eh. Kaya lang, saan kaya natin ito? Ito muna. May mahangin naman lugar dito. Mahalaga yung airflow sa mga halaman nyo. Kasi parang hindi siya, alam nyo, lumambot, maging mushy. Kasi pagka lumambot yan, wala na yan. Ito hindi ito naka-water tray. May butas to eh. So, papasok kaya. Yan natin. Yun. Ayun. Sakto. Ayan. Ayan. Hindi yung ibang mga ano natin. Ayan, kasama yan sa pinlash ko kahapon. Flashing. Pagdating sa mga ayan, babansin nyo. Mabilis natutuyo yung mga espagum sa atin. So, ang pwede nyo gawin dyan, takpan nyo yan kung may mga butas-butas yung growing area yan. Bawasan nyo yung mga butas. Takpan lang naman yan eh. Tapos observe, no, pero kung okay lang sa inyo magdilig araw-araw, di pwede naman yung iwan. Mas healthy yan sa plant yung may airflow na maayos. So siguro didiligan ko na lang, total may water source naman tayo. Katamaran lang yung mag-iingat lang sa atin dito pagka yun na may mga yung mga hits.
maganda rin naman na nagkakaganyan yung may pagkatuyo kasi hindi yan magkaka-algae. Hindi mabubuhay yung algae yan. So all in all, good pa. Tingnan natin yung prolifera kasi yung prolifera medyo hindi pa tayo masyadong magaling mag-alaga na ito. Tingnan natin yung prolifera. Yan, may mga dew naman siya. So, para sa akin, okay yan. Okay yung sign na yan. Masyado lang talaga itong napapalipat-lipat kaya yung mga hindi siya nagkakaroon ng time para magpahinga. So, iwasan yung palipat-lipat. Ang maganda rin dito sa bagong setup, yung mga nag-a-algae na different spot dahil hindi naman sila waterlog pero tagal matuyo ng top media nila dun sa kabilang area. Ngayon tinan nyo, bilis matuyo. Para may tatlo akong halaman na namatay dahil sa matagal matuyo yung top media. Kasi yung top media, di ba dyan tumutubo yung mga algae. Sa tingin ko okay dito yung lowlands. Kaya yung mga darating na lowlands, yun, 4 na trees. So hindi natin itanim yung dalawa. Tapos yung another 2 siguro isabit na lang natin dito. Or ano ba? Lalagay lang natin ang bagong setup. Namang problema na natin lalagay. Ayun, mayroon dong bakanting tray na kinalbo natin. Pwede natin i-swap. So ito, tatanggalin natin to. Babalik natin doon sa taas. Tapos yan natin lalagay yung dalawang tray na bago. Parang ganyan. So babarin muna sila para hindi yung galaw-galaw. So yan. So hanapan nyo ng optimal area kung saan nyo may lalagay yung halaman nyo. Pero huwag nyo gagawin nyo ng madalas kasi mag-a-adjust yung halaman. Share ko lang sa inyo, meron akong isang plant dito na nag-flower, nag-pulse vivipary, tapos nag-decline yung health. Hindi ko ginagalaw tulad ng mga to. Kung nakikita nyo parang puro itim yan, papangit na. Pero pagka nag-perk up yan, gumanda uli, magugulat kayo. Dito nyo na makikita na totoo yung sinasabi ng mga nasa international community na kahit ganyan na itsura nila pagka nag-dormant, ganito na itsura nila pagkalabas nila sa dormants. From one plant, single mother, no? Ayan. Single parents. Ayan, naging ano na, mas marami at nag-uumpisa pa lang yan, bumabawi pa lang sila. So in-expect natin mapupuno niya tong paso na to unless mabili. Ayan. Isang malaki kasing rhizome to na tumigas dahil sa nag-flower siya. So ngayon ganyan pala itsura no, ganda na yan. Matitibay kasi pag nag-cycle na yung umabot na sa'yo ng ilang panahon sa outdoor, tapos nag-survive sila sa mga matitinding situation, flowering. Ayun parang ganito yung nangyari dun sa isa na pinakita ko sa inyo. Tutubuan niya ng maraming growth point. So halaman na maliliit at lalaki. So mapupuno yung paso niya. Ang ano lang, huwag niyong galawin ng galawin. May video tayo diba dati, propagation tayo ng propagation, pwede naman yan. Pero kung gusto nyo mas safe, huwag nyo nang galawin. Yung propagation dati okay rin yun kasi nga natututo tayo kung paano mag-propagate. Kaya lang yung cycle na hindi nyo pa nakikita dati, kung paano gumanda, pumangit, mag-flower, hindi natin nakikita, tapos yung mga formula, upright, wide, lalabas ng mga mutated traps, hindi nyo mapapansin yan kapag galaw kayo ng galaw. Kaya yun rin yung isa sa mga hindi ko nakita. Meron yung 5 taon kong inalagaan tapos wala, hindi ko man lang na silayin yung ganong mga
stages ng life ng BFT ko. Kasi bakit? Galaw ako ng galaw, pero naparami ko naman. So ngayon, itatry natin na hindi galawin. Tingnan natin kung gaano kabilis or bagal sila magparami sa walang masyadong kalikot ng mga technique. Ito parang dormant siya ngayon. Ito, si Adentate. Natiray dalawa, isa pa lang maayos na traps. Hindi natin gagalawin yan para makita nyo kung paano mag-perk up yan ulit. Mag-perk up o madeds. Pero yan, magaganda yan. So, ito yung update na sa panel trap. Ganda talaga ng panel trap. Shenron siya, nakakaiba yung parang cap trap na baliktad eh. Ayan. Tapos ano yan, pag nagpulsa yan, hintayin nyo yung lashes niya, pink. So ayan, ito naman yung lettuce, pulsa niyan sila. So ito yung mga pinlashing ko pala kahapon, 1, 2, 3, 4 5, 6 planter. Kaya tingnan nyo, baliktad na yung ID ng B52. Kasi lahat yan pinlashing ko kahapon, kaya nagising yung turtle ko, siguro labas siya. Parang fossil pala yung turtle pag natulog. Tagal na hindi nagparamdam yun sa amin. Ngayon sobrang init, paano nabuhay yun? Nung nabasa siya, doon siya nagising. So kailangan mapainom ko rin ng tubig yun. So ito yung mga ano natin, BFT na bagong dating at pinapaganda pa. Mas nauna to si Chinese dumplings dito na dumating. Siguro mga isang linggo yung kulang isang linggo yung pagitan nila. Tapos ito si Panel Trap, dalawa silang nauna. So ang sabay-sabay ay itong tatlo yata. 1, 2, 3, 4 pala. Lettuce, All Green Giant, Adentate, and B52. Ayan. So sabi nila ano daw, weak genes daw ang B52, pero siguro hindi naman siguro kasi pinakamalaking traps to eh. So tingnan natin napapatunayan natin na hindi weak genes ang B52. Ano ibig sabihin niya weak genes ang B52? May mga nakikita kasi akong mga article minsan. Pero ito, giant traps. Siguro nasabi niya lang kasi baka hindi siya nakakabuhay na magandang B52. Ito ang ganda na Yung matatagal na dito, pansinin niyo yung lashes nila. Pink. Ayan, nagpipink na yung mga yan. Natubo pa. Diba? So ayun din yung isa sa mga advantage na hindi nyo pinakikialaman yung mga halaman nyo. Ito naman si Shenron, si Dragon's Breath. Nakakaya na malaking, hindi yan langaw tawag, diba? Bangaw. Yung malaki. So ito naman yung difference ng mga flower ng mga capensis. Wide. Ito yung sa wide. Ito yung sa alba. Sa alba to. Ito yung sa naro. Sa naro walang nakabuka eh. Ayan. Tapos may mga nag-dry na flowers to. Kailangan mga ibudbud natin to. Ito na lang. Hindi natin kung may tutubo. Pag may tumubo dito, magbebenta tayo ng seeds. Kasi ang dami na itong seeds. Meron pa dito isa. Makalit tayo. Budbud lang natin. Dami seeds. Hangin-hangin na. So pagka may nabuhay dyan, ibig sabihin viable yung seed, self-pollinating siya. May nagpo-pollinate rin naman ng mga dyan mga bees. So baka makakita tayo ng hybrid ng cross ng alba and other diba? Ano kaya itsura nun?
So hindi magandang mga seeds rin, oh. Yung mga puno ng seeds yung seed pods. Maganda mag-harvest mamaya. Try natin magtanim. Dito ko tinatanim kasi hindi ako nag-out dito sa mga planter na to. Mga ito papalakihin ko pa. So yan natin. Ayan yung salmon. Ayan yung harmony. So ang maintenance ko dito sa mga plants ko, tinatanggalin ko lang itong mga damo-damo na tumubo. Kahit cute yan, kailangan nyo tanggalin yan. Ang alaga nyo ay BFT, hindi damo. Yung damo na to lumalaki to. Pang mahila yung BFT. Tapon natin ito, mabalik eh. So, ngayon lang yung mga pwede nyong gawin dyan. Huwag nyo hayaan maano sila. Kasi ma-outgrown nila yan. Grabe yan sila kung dumamit lumaki. Kaya manghinayin na tanggalin. Ako nangihinayang ako dati kasi sabi ko pampaganda rin ng mga paso. Ayan, ganda ng talaga. Kahit ako nagaganda niya. Ayan. Saan tayo nakakita ng ganyang kagandang red piranha. Maganda pa yan kasi nga dalawa pa lang yung nag-upright eh. Ito yung pinakamatulog ito. Ito pala. Ganyan pala siya na red piranha. Sobrang nipis ng petiole, oh. Ito pa. Akala mo yung traps niya natunaw, hindi katabunan lang ng black. Ito yung traps. Ito naman si big mouth. Nakaranas ako dati may big mouth ako. Ayun, yung ganyan, nag-operate na si big mouth. Ang gusto ko makita mag-operate itong ito kasi mukhang palapad ko eh. Ano to? Ito yung giant traps. Mayroon akong hinahunting na isang BFT dito na namali siya ng bigay sa akin. Ito. Hindi ko alam kung anong variety na ito. Palalakihin din natin. Na wrong send. Minsan kasi nagbibigay sa akin ng free yung mga source natin. Iba-iba ng halaman. So ayan. Ngayon siguro yung free niya napasama dun. So anyway, ganda lang nga itong Sensya na kayo kung ayaw nyo panoodin, okay lang. Ibibideo ko na kasi para sa akin interesting to bilang grower. Ito yung Korean Melody Shark. Pulsan. Kaya pala ng Korean Melody Shark na magpulsan. So ayan na yung separated harmony. Tapos yan mga mirror yan. So, di ba kahapon sabi ko mag-harvest tayo ng seeds. Tapos, tingin ko may seeds dito na ilang piraso. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng seeds or natunaw na dahil tagal natin kunin. Ay, si Bloody Nurse na Pulse BB pa rin. Hindi ganun kaganda yung lagay. Tingnan natin kung mabubuhay ito. Kumbira, paano nangyaring ganyan yung niya. So hindi ba dapat na ano kaya ito, wait lang, touch ko lang yung rhizome. Lumambot yung rhizome niya. Hindi pa kaya dapat pinuputol yung sige nga, hindi ko mapuputulin yung buti na lang hindi ko ito binenta.
hindi ko puputulin yung ano, yung stock sa susunod. Kasi ano, tingnan nyo na ano siyang alan. Considering na nasa loob tayo ng ano yung shaded. So hindi pala ganun. So hayaan nating mabulok yung mag-block yung ano. Buti na lang na video ko. Hindi natin tinatago yung mga discovery na to. Ito rin dito kapal pa kami. Hindi ko to nalaman. Hindi, ang gagawin ko lagi ganun. So ngayon, itong mga to, kahit na mag-itim na yung stock, hindi ko tatanggalin. Ang gagawin ko na lang, ilalagay ko sa loob yung mother plant. Para pag binigay niya na tong plant sa taas, hindi matulad dito sa Platinums. So ayan, balikan natin tong seeds na sinasabi ko kung may laman nga. May nakita kasi ako ditong ano, parang nagsiseed siya. Parang wala na. Yun, meron. Ayun o. Ito yan. Zoom in natin ang konti. Tanggalin ko lang. So, ano natin to? Tanggalin natin sa flower na. May makuha tayo. Yun o. May nahuhulog. Exciting. Ayan. May na-harvest tayong mga ilang mga seeds ng BFT. Sobrang linaw. Ayan. So ayan, tatanim ko yan. Mamaya isang video ulit na sisira. Didiligan ko muna itong iba. Mamaya itatanim natin yan para another video. Medyo mahaba-haba na rin naman ito. So dito na siguro natin tatanim para sa ito. So yan lang. God bless. And bye bye.